Exaltation. Matatagpuan po sa awit 138, verse 1 to 3. I will give you thanks with all my heart. I will sing your praise before the heavenly beings. I will bow down toward your holy temple, and I give thanks to your name. For your constant love and truth, you have exalted your name and your promise above everything else. On the day I called, you answered me. You increase strength within me. Let us pray. Oh, hallelujah, Father. Hallelujah, God, the Holy Spirit. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, Lord. You are the King of Kings, Lord of Lords, Lord. At sa hapong ito, sa umagang ito, saan man kami nandun po, Panginoon, ay patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo that you are our God, you are mighty, your presence po, Panginoon Lord, dito sa aming devotion na ito po, Panginoon Lord, ay alam po namin na katatagpuin nyo kami dito sa mensahe na ito po, Panginoon. Cleanse our hearts po, Panginoon Lord, purify and make our spirit be pure po, Panginoon, para malaman po namin, ma-reveal sa amin po, Panginoon, itong devotion, itong message na ito. Kayo po ang mag-speak po, Panginoon, Lord God. At Lord, katatagpuin nyo ang bawat isa sa amin po, Panginoon, at magpapatuloy po ang inyong presensya sa kalagitnaan namin ito. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Next slide po. Ang ano natin, ghostwriter. Ito po ang pangalan ng ghostwriter, si Nicholas Kopp, born circa 1501 in Paris and died 1540. Ginugol ko lamang po ito yung kanyang picture. Rector of the University of Paris in the late 1533 from 10 of October 1533 was a Swiss Protestant reformer. So next slide. Dito po nag-uumpisa yung kanyang story. It was the first academic presentation of Protestantism in France. Yung pong Protestantism, isa po siyang Christian religious at that time dun sa Europe. Actually, tatlo po silang major forces ng Christianity, yung Roman Catholic at yung Eastern Orthodoxy at ito nga itong Protestant. At yung Protestantism ay stresses about the salvation and restoration relationship with our God in which the human sin is overcome. It is only possibly through the work of Christ in His life. So, the life, death, and resurrection. Yun po yung nakapaloob po dun sa teaching na dito sa message na binigay ni Nicholas Cope. So, si Nicholas Cope is a professor of medicine and a good friend of 25-year-old John Calvin, a rising theologian, had just been elected. So bago-bago pa lang siya elected rector of the University of Paris. May friend siya si John Calvin. On All Saints Day, November 1, 1533, Cope delivered ito na, his inaugural speech to the faculty, so mga teacher, faculty at mga estudyante assembled at the chapel of the Franciscan Observantines for the opening of the academic year. So, bago-bago pa lang po siya at nagkaroon siya ng inaugural speech. Under the guise of the topic Christian philosophy. So, meron po siya, what Cobb actually delivered was an evangelical sermon. So, yun po yung kanyang topic, Christian philosophy, pero na-deliver niya
was an evangelical sermon. So, dun po tayo sa next slide. Using the first beatitude. Itong beatitude, alam naman natin po to, ito yung first, ano ba tawag doon? Yung Sermon of the Mount ni Jesus do sa mga disciples, do sa mga followers niya, do sa Mount na yon. Ito po yung blessed are the poor in spirit, yung una, 8 po yung beatitude na yan. So, as his text, dito siya nagbatay dito sa beatitude na to. He passionately and convincingly stated that forgiveness of sin and eternal life are free gifts of God's grace that cannot be earned by good works. So, yan po yung ating ah, pinaniniwalaan sa atin, no? Tayo ay nag-forgive, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan at na-deliver tayo, nagkaroon tayo ng kaligtasan by God's grace, hindi yung good works natin. This was a shocking and bold statement by the rector. So ito po yung ah, ah, napaka-courageous na speech niya, no? Bold statement by the rector. For this was an Roman Catholic University. Tandaan natin, ang kanyang audience ay Roman Catholic, nasa kanilang university. And the convocation took place in Catholic monastery. Never before in French academia had anyone publicly advocated the views of Reformation. So, hindi pa sila nakakarinig ng kagaya ng ganito na shinare ni Kopp dun sa kanyang viewers about the Reformation. Despite the fact that Kopp gave the traditional Catholic salutation to the Virgin Mary in his speech. So talagang Roman Catholic po yung kanilang Catholic po yung kanyang audience at never silang nakarinig ng ganito. The audience was not full. The theology of Luther and Zwingli clearly shown. Itong Luther and Zwingli, ito yung kagaya din po ng pinaniniwalaan ni Martin Luther. So, doon po tayo sa next slide. The university crowd was in an uproar. So, yun po yung nangyari, na ano sila, namangha sila, nagulat sila, ang tawag doon, nagkaroon sila ng uproar, naggalit. The faculty was furious and the Franciscan monks went immediately to the parliament. So agad-agad silang nagsumbong, nagpunta doon sa Parliament of Paris, crying, heresy. Cop was summoned. Yun, inano nila si Cop to the court to answer the charges brought against him. Napaka ah, yung ginawang move, yung ginawang message ni malaking sa kanila. Parang na-steer up yung kanilang pananampalataya. Ito lalo na itong mga Catholic na ito, ang kanyang audience na to. So, at ito ay naging daan din para ilapit sa kanilang Parliament of Paris na ito to answer the charges brought against him. On this way to the court, a friend warned him. So, yung may isa sa niya, na his life was in danger. And he quickly fled from Paris. So, nag-ibang siya, no? Nag-ibang lugar. On December Ako po ba'y naghang? to plea reward of 300 crowns. So, ganun po siguro hindi natin alam kung gaano na to amount na to. 300 crowns. 300 crowns was offered for the return of Nicholas Pope. So, para lang maibalik, dead or alive.
Meron po, kumbaga sa ano, meron reward pagka meron siyang, pagka nakita siyang buhay o patay man. He successfully fled to Basel, Switzerland. This incident and similar one convicted the King of France that Lutheran doctrines were spreading to quickly throughout the France. So, yung pagkakataon, yung incident na yun, ay naging ano pa, naging nag-spread pa lalo yung Lutheran doctrines dun sa area ng France na yun, throughout the France. He therefore adopted new stricter measure to halt the Reformation and persecute its adherents. So nagkaroon din sila ng ano para i-hold itong yung mapa-spread yung doctrines na inano ni Cap na ito. So tignan po natin yung kanyang ano na to. So next slide po. Persecute. However, the march of Protestantism was growing. Yan, hindi na nila napigil ano, naging kumbaga sa no yung incident na yon, ito yung naging umpisa pa para mag-spread paralo yung gospel tungkol sa ating ano ng gospel ng word ng ating Panginoon. So, was growing and could not be stopped. So, kahit na meron silang mandate na ano, meron pang ganito na reward o meron ano, i-hold yung reformation na yon, hindi na napigil. But instead, it was growing and could not be stopped. The reformers were not afraid to speak their belief and fight the system, even in the face of persecution and death. So, ganun na sila ka-brave, ka-courage, ka-boldness para lang ma-share itong ano na to, no, yung kanilang itong gospel na ito na yung incident na yon ay siyang naging ang tawag doon nag-stir up doon sa faith na ano ng Protestantism ano mga reformers. So hindi na naging balakid kung mamatay man o kaya magkaroon sila ng persecution about this their belief. Meanwhile, ito naman si John Calvin. Also, ito yung John Calvin, kaibigan ni Cobb, also fled Paris in the aftermath of the Cobb affair. Calvin found a safe haven in Abgolin at the home of Louis de Pilet, where he was able to resume his theological studies and writing. So, ito po yung sumulat si Calvin ano kay Cobb tungkol dito sa message niya to. So there was able to resume his theological studies and writing. In 1575, Tudor Beza, John Calvin's successor in Geneva, published biography of Calvin in which he suggests that Calvin had actually written Nicholas Cobb's infamous speech. So, yung po yung, kaya ghostwriter pala siya, no? A copy of the speech, although missing several pages, was found written in Calvin's handwriting among his papers. Whether Calvin wrote a part or all the speech remain an open question. Kaya pala ghostwriter question siya, no? But at least he had strongly influenced Cobb. Yun po yung ano. So, next slide. Ito na ba yung huli? Next slide po. Ah, i- Naaalala ko po dun sa ano, dun sa pangyayari nito, dun sa ano tawag dito, yung sa Acts po, 'di ba nung nagkaroon po ng bumaba yung ano ng Holy Spirit talagang na ano rin nagkaroon po ng iba't ibang manifestation ng Holy Spirit pagkatapos nag-spirit nagkaroon ng
anong tawag doon, nagtangs po sila at talagang namangha po sila, ano yun, ano yun. And even Peter, doon po rin siya nagkaroon ng courage po nung ano na yon at pinaliwanag niya po yun. So doon ko po siya parang inahin tulad na stir up din at doon din nagkaroon ng confession, repentance doon sa ano mula nung bumabayo. At yung story na ito, sabi ko Lord talagang pinangyayari nyo yung ganitong mga ano para mas stir up yung aming mga espiritu kagaya eye naging opening eye nito sa kanila lalo na doon sa mga nakinig na yun and even na meron man isa sabi nga ganun meron kahit na isa na merong matamnan, merong nakakarinig na stir up yung kanilang faith na bago yung kanilang pananampalataya, eh talagang meron at meron talagang gagawa at kikilos sa kanila. Pinangyari talaga ng ating Panginoon. Yung ganong kaganapan kagaya ni Nicholas Cope at ni John Cal. Sino ba to? Si Calvin. Kaya masasabi ko na ang ating Panginoon ay hindi talaga siya nagpapatuloy, hindi tumitigil sa pag-spread, paggawa ng mga manifestation ng kanyang sa kanyang mga anak, even na yung ika-ano ng ating mga kasama natin, may suffering, may persecution, para lang maihatid mai-share yung gospel na to at maipagpatuloy. Kaya doon nagpapatuloy, kaya pala sabi ko nga ay Lord, kaya pala your word will stands forever. Mawala na ang lahat. Pero ang iyong mga salita ay nagpapatuloy pa rin. So, yung po yung why do you think, doon sa reflection, why do you think it was so scandalous for Nicholas Cap to preach that forgiveness of sin and eternal life are free gifts of God's grace? Why do you think? Bakit, bakit po natin bakit na nagkaroon po ng iskandalo na yun? Kaya it is a way ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ng pamamaraan para i-reach out yung mga tao na hindi pa nakakakilala, na hindi pa namumulat. Ito yung ino-offer niya. Ito yung ino-offer niya sa atin. Ito yung gift niya sa atin na magkaroon ng buhay na walang hanggan, na magkaroon ng forgiveness sa kanyang mga anak at hindi lang sa good works kung hindi dun sa gift na biyaya ng ating Panginoon. Kaya yung ano masasabi natin, it is a works of the Holy Spirit para mahayag lalo, para makilala siya, para ma matanyag yung kanyang pangalan, mag-glorify, di po ba? Kaya yun yung mga pagkakataon na yun, eh talagang nagkaroon ng spread, lalo pang ah, ang tawag doon, nag-spread yung gospel ng ating, para siyang apoy, lalong sumiklab yung gospel ng ating Panginoon. So, sa pangalawa, to what extent do you think his audience consider his proposition be possibly true? So, ito po yung mga reflection natin, pwede nating tanungin sa sarili natin after po itong devotion na ito at tayo rin po ang makakasagot, makakatugon na ito. Maaaring yung mga panukala doon sa ginawa dito sa proposition na ito ay talagang true na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa at tayo na yung nandito sa kasalukuyan natin. Ito na rin yung ginagawa natin na tayo rin ay ginagamit ng ating Panginoon para makapagbahagi ng kanyang salita. At hindi po tumitigil ang ating Panginoon para dun sa kanyang mga anak na nangangailangan, lalo na dun sa mga lost soul, yung mga non-believers, yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoon na merong Diyos na buhay, at yung iba, lalo na dun sa mga non-Christian o yung mga anak ang mga anak niya talaga na hindi sumasampalataya, ito yung mga para makilala siya lalo, lalo na doon sa ano. At meron akong nakita
meron ako nakita sa YouTube na atheist po siya. Bakit hindi siya naniniwala? Kasi wala daw po siyang proof na ang Diyos ay buhay na ganito at hindi po talaga siya naniniwala. Tapos sabi nung nag-interview, kung meron papakita ba sa'yo, maniniwala ka? Sabi niya, medyo teenager po ito, sabi niya ganun. Opo, sabi niya ganun. Maniniwala siya pagka meron siyang proof na patunayan. So, ganun po yung human, yung nature dito sa world na ito gusto nilang maniwala pagka meron silang nakita. Pero sa atin po, naniniwala tayo kahit na hindi pa natin nakikita yung result ng gagawin ng ating Panginoon. So, what was your initial reaction when you first heard the gospel message? So, pwede nating tanungin din sa sarili natin at may kanya-kanya din tayong mga story regarding this. Paano tayo, ano yung mga initial reaction natin nung unang narinig natin yung ganitong message na to. Lumaki na ako sa isang Methodist. Doon po ako nag-Sunday school, maten ng DBCS. Talagang dinala po ako ng lola. So, hindi na kaiba sa akin. Pero meron talagang time na may encounter mo talaga ang ating Panginoon. Mag-i-speak talaga siya. Merong season talaga na alam mo na dumadalo ka, alam mo na may Diyos, alam mo kilala mo siya. Pero iba pa rin, merong mga time na ginagamit ang ating Panginoon. Nagagamitin yung sa worship natin, sa pagsamba natin, o kaya sa praise and worship, yun nga, sa mga mensahe, sa mga napapakinggan natin, ay may ginagamit na ano. Minsan sa mga awitin pa lang, talagang magi-speak na sa atin ang ating Panginoon. So, iba-iba yung mga ano natin, yung mga reaction natin nung unang-unang narinig natin yung gospel. So, meron tayong ang tawag, this is my story. This is my story, 'di ba? Meron tayong mga ganong kaya napakabuti. Minsan meron pong umawit lang, first time lang first time na umattend dahil in-invite siya ng friend niya, yung ganyan. Tapos napakinggan niya lang yung praise and worship talagang umiiyak na po siya. Doon pa lang sa na yun, nag-i-speak na ang Holy Spirit sa bawat isa. Sa atin, ganun din, ay ganun po yung mga initial reaction po natin. Kaya salamat sa ating Panginoon ay nagpapatuloy siya, lalo na doon sa mga anak niya na na humihingi ng tulong, humihingi ng patnubay, humingi ng katugunan sa kanilang mga panalangin at hindi siya at ang ating Panginoon ay hindi tayo tawag doon, hindi tayo dinidisappoint sa kanyang pagtugon na yon. Everything was heard, everything ay talagang nakikita niya ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Kaya yun po yung reflection ko po dito. At maaaring sa bawat isa sa atin ay magnilay-nilay po tayo dito, mag-meditate po tayo dito sa ating dito sa mensahe na reflection. At doon sa next slide po, ito po sabi po doon sa Isaiah 29:13-14, the Lord says, these are people say, they are mine. They honor me with their lips, but their hearts are far away. Sabi niya pong ganon. And their worship of me amounts to nothing more than human laws learned by rote. Because of this, I will do wonders among these hypocrites. I will show that human wisdom is foolish and even the most brilliant people lack understanding. So, yun po yung hindi po natin ma-honor ang ating Panginoon sa pamagitan lang ng ating mga labi, pero yung
malayo naman yung ating puso. Wala po yung puso natin sa pag-worship. Yung pong time na yung kagaya nung inawit po natin nung opening, talagang nag-speak sa akin yung awit na yung kaya sinuggest ko kay Ate Pinet na ipatugtugin yung You Are Holy. Alam niyo po ba talaga napaka ano tawag doon, gustong-gusto ng ating Panginoon na talagang wino-worship siya at tinataas natin siya. Kaya nandun po lahat yung kanyang attributes, yung kanyang pangalan, yung lahat ng mga you are mighty, you are holy, di po ba? Prince of Peace, yung po yung yung po yung gusto ng ating Panginoon na lagi siyang wino-worship. Alam niyo ho ba, talagang umuulan po ng bulaklak at yung bulaklak na yun, ibig sabihin po nun that the Lord is delighted. Kaya na ano tawag doon, na-appreciate ng ating Panginoon ang lahat ng lalo na po tayo. Pagka tayo yung buong puso natin, yung kaluluwa, ay wino-worship natin ang ating Panginoon na to. So I will show the human wisdom, foolish, and even the most brilliant people lack of na understanding. So ganun po yung nangyari po doon sa story natin dito kanina. At talagang nabali wala, pinakita, nakita, nagmanifest din po at nag-spread din po yung gospel ng ating Panginoon doon sa moment na yon. So from this po, let us pray. Sabay-sabay po tayong manalangin po dito. Mag-unmute po tayo at sabay-sabay po natin bigkasin itong panalangin na to at sasaraduhin, i-close ko po itong sa panalangin. Sige po, mag-open po tayo. Let us read itong prayer na to. Lord, Lord, we know we it know is our our it is our duty to duty duty spread to the spread to the word of word spread God, the of word of God, God, to to show show to others show others the others the the glory glory that glory that can can be be that found can be found within within found you. within you. Many Many people Many people people come 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 to to faith 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 after after seeing seeing after Christ seeing Christ Christ through love loudness. displayed through through the the ministry ministry of of Christians. Christians. So So today, today we pray Today we we for pray for opportunities to opportunities minister to to minister unbelievers. to Help us unbelievers to to spread your unbelievers. to ministry spread your Help word us to to spread your those who do ministry not know you. effectively to those We who pray do that not you know you. work through other We pray Christians so that they have that the you work ability to through other minister to Christians non-believers so too. that Lead they us may all to opportunities to they encounter so that those who they do not have know the you. ability to minister courage to the Set an non-believers example too. of Christian Let life. us all the Let their opportunity to example encounter example those of who do light not shine know for Jesus. us, sing Let so us that they may all see your be an good example works of Christian and life. give glory to your Father This day so that only, they may let in see your your light heaven. shine goodness before and In give Jesus' glory others name, so that they may see amen. your who good is work in heaven. and give your Matthew glory 5 to your 16. Father In who is in Jesus' heaven. name. In Jesus' Amen. name, amen. Let In us Jesus' pray. name, Oh, amen. hallelujah. Hallelujah, Father, Lord God. Salamat po, Panginoon. At Lord, gamitin nyo ang bawat isa sa amin. Bigyan nyo kami ng mga opportunity to spread your word po, Panginoon, to show others po, Panginoon. Especially, Lord God, dun sa mga unbelievers, dun sa mga lost souls po, Panginoon, Lord. Extend your mercy, extend your salvation, deliver them po, Panginoon. At gamitin nyo ang bawat isa sa amin, Lord God, lalo na dun sa mga iba't ibang lugar kung saan kami nandoon po, Panginoon, Lord. Let your light shine before others po, Panginoon. At kami yung po, Panginoon, yung liwanag na ito ay mapakitan sa amin po, Panginoon. They may see your good works and give glory to you, to your Father po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At Lord, i-extend nyo po, Panginoon, Lord God, itong prayer na ito, itong spread ng word na ito po, Panginoon, at bigyan nyo kami ng courage po, Panginoon, ng boldness to share, at hindi po kami mapapagod sa pag-share, lalo na po nung mga kapanahunan nyo po, Panginoon, dito sa mga story na sineshare sa amin po, Panginoon, Lord, nung paman ay nakakaranas din pa rin sila ng suffering, ng persecution, pero hindi nila inalintana po, Panginoon, nagpatuloy pa rin sila
sila po, Panginoon. At yet po, Panginoon, dito sa aming panahon na ito, meron ng freedom to share your words po, Panginoon Lord. All we have to do, Lord God, ay Lord, magkaroon kami ng boldness sa amin po, Panginoon, at gawin namin lahat ng mga opportunity saan man kami mapunta po, Panginoon Lord, ay ibabahagi namin ang inyong mga salita, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagpapagaling sa amin, Lord God, ang inyong kindness, ang inyong faithfulness, ang inyong comfort, lalo na doon sa mga ang tawag doon, yung nagugulumihanan, Lord God, yung naguguluhan po, Panginoon, yung nakakaramdam ng loneliness po, Panginoon, yung fear po, Panginoon, Lord, ay kayo po, Panginoon, ang siyang, Lord God, gamitin nyo ang bawat isa. Itong aming bibig, itong aming mga kamay na magko-comfort, maging kamay nyo po para sa kanila po, Panginoon. Maabot po namin po, Panginoon, Lord God. At Lord, bigyan nyo kami ng anointing nyo po, Panginoon, ng power no, Lord God, to share this gospel po, Panginoon. At magpapatuloy po, Panginoon, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga darating pa, Panginoon, ay hindi po mapuputol ang inyong mga salita na ito. Na buhay po, Panginoon Lord. Speak to our mouth, speak to our body, Lord God, at lahat ng ito po, Panginoon Lord, ay magiging liwanag para doon sa mga nadidiliman ng aming mga kapatiran, ang aming mga anak, ang aming mga pamilya, ang aming mga kaibigan, ang aming mga colleagues sa trabaho, ang aming mga relatives po, Panginoon, lahat ng area po, Panginoon, even na yung mga nasa labas, ang body of Christ po, Panginoon Lord, ay gamitin niyo po. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. We pray. Amen and amen. Thank you po for sharing this devotion. Amen po. Amen, amen. Praise God po sa isang another very encouraging, challenging as well. Ayan, sa atin pong mga bilang mga mananampalataya sa ating panahon ngayon, there was an emphasis there sa ating pong devotion. Kung papaano tayo po ay there's a call, there's an urgency na tayo ay it's time for us to truly take it into heart and take it seriously yung atin pong yung atas po na ibinigay sa atin at iniwan sa atin ng ating Panginoon to go out and share the gospel and preach the gospel, preach Jesus to everyone. Praise God. Thank you po, Sister Lydia, for leading us this devotion. Okay, so sige po. Ayan, andyan na po si Sister Babes who is going to lead us po sa atin pong prayer time dahil Tuesday po ngayon. So, ang atin pong leader for the Tuesday. Holy, 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 holy are you, Lord. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. We're here, Lord, to just praise you and thank you, Lord, for who you are, especially this season of Advent. Father God, we just ask you, Lord, to just give us the joy because we know, Lord, that the joy from you will give us strength on day to day, Lord. Father, we just pray that you bless each and every one of my brothers and sisters who are in this room and those who are not able to join us, Lord. Father, we know that each day we need the strength coming from you. And we pray, Lord, that you, for us to be able to serve you and to be able to do the work that you have entrusted to all of us, that we need the strength coming from you. And also we pray that you bless all the food that we are taking and each day the drink that we taking each day, Lord, may this help us, Lord, to give us strength daily, as well as
Also, we ask that you provide for our spiritual food daily, so that will also strengthen our faith in you, Lord. Father, we just give you all the praise and glory today and always. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name, amen. Sister Rona, thank you. God bless you. Amen, amen. And amen. So Lord, as we going to close this prayer of bless Panginoon, I am closing this. Sinselyuhan ko po ito sa pamamagitan ng inyong banal na dugo. Naniniwala kami at nananampalataya na ang lahat ng aming panalangin ay inyong narinig at inyong diringgin at ang inyong mga kasagutan ay nakahanda na, Panginoon. Lord, we have this one faith, one believing na ikaw lamang ang aming Diyos na buhay, na dapat naming lapitan, na dapat naming takbuhan at dapat naming paniwalaan. And we love you, Lord, dahil ang pagmamahal mo walang hanggan, walang kapalit at walang kapantay, Panginoon, na lagi mong binibigay sa amin, ay ina-appreciate namin at tinatanggap namin. Tanggapin mo po ang aming pag-appreciate ng inyong pag-ibig, ang pag-appreciate ng inyong pag-iingat at ng inyong guidance. So Lord, we thank you for everything you've done, and this I pray in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Ate Finet, Amen and amen. closing po, and then Pastor Rory sa benediction po. Amen, amen. Pray, may birthday ba? Sige po, tala na. Thank you po. So sige po, bago po siguro, maraming salamat Sister Babes. Thank you everyone for joining in prayer, being one in spirit, and alam natin ang ating mga panalangin ay mayroong kapangyarihan, and so we praise God for the privilege of coming to Him in prayer. So mga kapatid, are there any birthday celebrants po before we close? Meron po ba? So we can pray for you. Alam ko birthday ni, I think ni Sister Jomel Sablan, yung asawa po ni, wife po ni Pastor David. So si Sister Jomel po ang may kaarawan po sa araw na ito. So, and if there's no one else, dumako po tayo sa ating pong closing prayer. Sino po ba? Sino Sister Lydia? Sino daw yung mag-close? Ikaw, ate. Okay. So, and then benediction na po for kay Pastor Rory. Sige po, tayo po ay manalangin. Wow, hallelujah, Lord. What can we say, Panginoon? Tunay nga, Lord, that our worship, oh God, is just talagang sa inyo lamang namin po ibinibigay. You are just so worthy, oh God. You deserve, oh Lord, all the highest praises and worship, Lord, na kaya naming ibigay. Maraming salamat, oh God. Once more, you have spoken to us. Once more, oh God, you have reached out to us. Once more, you have touched our hearts, Lord, with your message to us this morning through your words, Panginoon. Patuloy, Lord, na kami ay pinapalakas mo, O God, sa gitna, Panginoon, ng maraming kaganapan sa aming mga buhay, Panginoon, nananatili. Ikaw lamang, Lord, ang siyang nananatili. You are unchanging. You are unstoppable. You are limitless. And for that, we praise you and we thank you for the privilege of being called your sons and daughters. So Lord, salamat sa kwento ng buhay na amin pong natunghayan ngayong umagang ito. Alam namin ginagamit mo, Lord, ang lahat ng mga ito upang magbigay sa amin ng kalakasan, ng encouragement, O God. Kung kami man, Panginoon, ay nakakaranas ng mga similar situations, O God, ay alam namin kung paano kang kumilos sa buhay ng aming mga ama sa pananampalataya sa nagdaang panahon. Hanggang ngayon, Panginoon, kayang-kaya mo pa rin gawin, Lord, na kami ay
ay samahan din sa amin pong paglakad at for your provisions and protection, Lord. So maraming salamat, Lord, also for Sister Lydia sa kanya pong obedience to you, O Holy Spirit, upang maging mensahero mo sa umagang ito. Patuloy niyo pong pagpalain ang kanyang buhay at habang ginagamit niyo po siya patuloy sa paglilingkod sa inyo, Ama, patuloy pong palakasin hindi lamang ang kanyang pisikal na pangangatawan, ang kanyang kalusugan, kundi higit o God ang kanyang spiritual na buhay, Panginoon, upang patuloy siyang maging buhay na patotoo, O God, ng inyong kabutihan, ng inyong kadakilaan, Lord, at ng yung isang buhay na mayroong Kristo na kanya pong na nakikita po sa kanya, Lord. At patuloy niyong pagpalain ang kanyang buong sambahayan. At salamat, Lord, na alam namin, Panginoon, na yung kanya pong puso na inialay niya, O God, sa pagsunod sa inyo, sa mga ministry na ipinagkatiwala niyo po sa kanya, ay buong puso po niyang tinatanggap. And for that, we just praise you, Lord, for her life. Lord, we also thank you for each and every one, yung mga nandito sa room at kahit yung mga hindi namin nakasama, Panginoon, Lord, patuloy na ang inyong pangunguna sa amin ang siyang laging naming mararanasan, Lord, sa pagharap namin sa panibagong araw at sa ibang mga kasama namin ay nasa kalagitnaan na sila ng araw na ito. Salamat, O God, na patuloy, Panginoon, na pinapadama mo sa amin ang inyo pong pagmamahal, ang kapangyarihan ng presensya ng banal na Espiritu na laging gumagabay sa amin, O God. Lord, we just minsan pa, O God, ay dinadala namin ang aming mga buhay sa inyo, at ito ay magamit niyo, O God, for your glory, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga pagkakataon na ibinubukas niyo po sa amin. Salamat, Lord. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen and amen. Sige po, tanggapin po natin ngayon ang petisyon ng ating pong Panginoon, ng ating Diyos. At kung pwede po mag-open po tayo ng mga video, i-open po natin to receive the benediction of our God. In Romans chapter 15, verse 13, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Receive it in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Nakamute ka, Ate Finet. Mute. Nakamute pala ako. Again, thank you, Sister Lydia, and everyone for